talo at wikang Pilipino. Ano nga ba ang wikang Filipino? Ang wika ay isa sa pinakamahalagang elemento ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ang nagbibigay buhay sa ating kultura, nag-uugnay sa ating bilang isang bansa at nagpapahayag ng ating mga saloobin at adhikain. Sa pamamagitan ng wikang pambansa, natutunan nating ipahayag ang ating pagkakaisa at pagmamalaki bilang isang malayang bansa. Ngunit bago natin lubusang maunawaan ang papel ng wika sa papapatibay ng ating identidad, mahalaga na balikan natin ang kasaysayan ng wikang pambansa kung paano ito nagsimula, umunlad at patuloy na nagbibigay hugi sa ating pagiging Pilipino. Sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin ang makasaysayang paglalakbay ng wikang pambansa at ang mga laking ambag nito sa pagbuo ng ating natatanging identidad. Ano nga ba ang wikang pambansa? Ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad ay nagsimula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ngunit, ang mas malinaw at organisadong pagsusumikap tungo sa isang pambansang wika ay nagsimula sa panahon ng Commonwealth noong dekada 1930. Dumayo naman tayo sa panahon ng Kastila. Ang kasaysayan ng ating wika ay nagsimula sa mga katutubong wikang ito na naging pundasyon ng ating pambansang identidad. Sa ating talakayan ngayon, siyasatin natin kung paano nabuo at yumabong ang mga wikang ito bago pa man dumating ang mga dayuhan at kung paano ito nagpatuloy na nagbibigay hugis sa ating pagka-Pilipino. Ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1521 ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating wika at kultura. Sa loob ng higit 300 taon pananakop, sinikap ng mga Kastila na ipalaganap ang kanilang wika at relihiyon sa mga katutubo. Ginamit nila ang Espanyol bilang pangunahing wika ng edukasyon, kalakalan at relihiyon habang tinuturo ang Kristyanismo bilang bagong pananampalataya ng mga Pilipino. Atin namang silipin ang pangyayari noong panahon ng himagsikan. Sa panahong ito, naging mahalaga ang papel ng wikang Tagalog, hindi lamang bilang wika ng komunikasyon, kundi bilang wika ng paglaban. Ang mga akda ng mga kilalang bayani tulad ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ay isinulat sa Tagalog na nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang magkaisa at itaguyod ang kanilang kalayaan. Ang mga pahayagan tulad ng kalayaan ay naging daluyan ng mga ideya ng revolusyon na tumulong upang maipakita ang mensahe ng himagsikan sa mas malawak na publiko. Pumunta naman tayo sa panahon ng Amerikano. Ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898 ay nagdala ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating wika at edukasyon. Sa kabila ng pagtatapos ng pananakop ng mga Kastila, ang bagong kapangyarihan ay nagdala ng mga pagbabago na nagkaroon ng malalim na epekto sa ating pambansang wika at kultura. Ang Ingles ay ipinakilala bilang pangunahing wika ng edukasyon, gobyerno at kalakalan na nagbigay daan sa pag-usbong ng isang bagong linguistiko at kultural na kapaligiran sa bansa. Talakayan naman natin tungkol sa panahon ng pagsasarili. Noong 1954, ipinasa ang Proklamasyon BLG-12 na nagtakda ng Linggo ng Wika tuwing Agosto 13 to 19 upang ipagdiwang ang halaga ng wika sa ating pambansang buhay. Ng 1967, naitatag ang surian ng wikang pambansa na kilala ngayon bilang Komisyon sa Wikang Pilipino na napatuloy na nagtataguyod at nagpapalaganap ng wika. Noong 1968, nagsimula ang pagbuo ng mga patakaran at programa upang isulong ang Pilipino sa lahat ng aspeto ng lipunan mula sa edukasyon hanggang sa gobyerno at media. Noong 1955, isinagawa ang Republic Act No. 134 na nagbibigay diin sa pag-promote ng wikang Pilipino bilang batayan ng pambansang wika. Ang batas na ito ay nagpatibay sa layunin ng gobyerno na gawing pangunahing wika ang Pilipino sa lahat ng antas ng edukasyon at gobyerno. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na pagkilala at pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong bansa. Noong 1962, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng mapasya si Pangulong Diosdado Macapagal na ilipat ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan mula ika-4 ng Hulyo patungo sa ika-12 ng Hulyo upang mas maisa puso ng mga Pilipino ang kanilang kasarinlan ng kultura. Noong 1968, nagkaroon tayo ng isa pang mahalagang pagunlad sa larangan ng wika sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pulisya at programa na naglalayong mapalaganap ang Filipino, ang pinalawak na anyo ng Pilipino.
sa lahat ng aspeto ng lipunan. Ang pagbuo ng bagong patakaran ay naglalayong isulong ang Filipino bilang wika ng komunikasyon, edukasyon at kultura na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika na tunay na representatibo ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa 1959, ang Pangulo ng Pilipinas na si Carlos P. Garcia ay nagbigay ng isang mahalagang utos na nagpapalit ng pangalan ng pambansang wika mula Pilipino patungo sa Filipino. Sa ilalim ng Batas Republika BLG 186, akbang na ito ay nagbigay diin sa layuning mas maging inklusibo at representatibo ang wika sa lahat ng mga rehiyon at pangkat etniko sa bansa.